So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan natin itong ating topic ngayon. So, sabi dito, Castro slams Duterte's response tactic, gaslighting, shifting blame. So, anyway, don't get me wrong guys, baka sabihin nyo, ay, si Mima Alicia kumakampi na dito kay Franz Castro, binabash sila Duterte, so it only means baka taga-bundok na ako, ganito, ganyan. Guys, don't get me wrong. So, I tried to balance myself kung saan ako. Hindi ako pumapanig, guys. Walang pinapanigan sa dalawa. So, ang pinaka-point of view ko lang naman dito is mailahad yung aking opinion. Kasi si Franz Castro, meron din naman siyang tama. At the same time naman, itong sila Duterte, meron din namang tama. Pero, sige, topic na lang natin. So, ngayon, di ba, laging tinatanong ng mga tao, kahit sa Senado, sila Risa Ontiveros, kahit tayong mga normal people, saan nagastos, sa papaanong paraan na ubos, bakit na andaling maubos ng 125 million within 11 days lang. So, di ba, normal people magtatanong ng ganun kasi first of all, taxpayer tayo. 'Di ba, nagbabayad tayo ng tax sa government. So, 'di ba, pera ng bayan 'yan, public money 'yan. So, 'di ba, hindi maiiwasan na magtanong tayo. So, ang kamalian lang naman kasi dito, every time na tinatanong sila, may pattern yung sagot nila, OVP ni Vice President Sara Duterte, ni former President Rodrigo Roa Duterte, at ni Paulo. So, instead na direkta nilang sagutin na ito, ginamit namin sa ganito to, yung expenses, ganito, may liquidation, yung expenses, ganito, ganyan, dapat sana, di ba, ganun yung sagot nila. Kaso, ang ginagawa nila, humahanap sila ng ibang tao na mapupunterya nila, mabiblame nila. So, that was a wrong move. So, instead, di ba, na para hindi humaba yung issue, sagutin na lang kung saan ginamit. Kasi normal people will ask, di ba, kung saan ginamit, ano yung pinagamitan, ano yung expenses, di ba, ano yung mga iba pang mga project, bakit ang daling maubos. So, talagang natural, magtatanong kami. Pero ang nangyari kasi dito, 'di ba, imbis na sagutin yung tanong, kami pa ngayon yung kumontra sa kapayapaan. Kami pa yung, 'di ba, tayo pa ang may kasalanan. So, kasalanan ba namin na nagtanong kami? Syempre, that is a public money. Pera 'yan ng taong bayan. I am a taxpayer. So, 'di ba, natural magtatanong tayo. So, ngayon, si Franz Castro ay nakuha niya yung pattern nitong mga Duterte. So ngayon, guys, don't get me wrong, hindi ako kumakampi kay Franz Castro kasi at some point si Franz Castro sa sa article na to, parang inaamin niya na part siya ng communist. So anyway, sabi dito sa balita, House Deputy Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro has observed a pattern in the responses of the Duterte family member when they are questioned by the public. So, meron siyang napansin every time na question itong mga Duterte na to when it comes to confidential funds. So, ano yung napansin ni Franz Castro? Pagpatuloy, Castro noted that when Vice President Sara Duterte was asked about 125 million confidential funds that she spent in the last 11 days of 2022, he replied was the critics of the confidential funds are enemy of peace. So, kung sa Tagalog, di ba kung maalala nyo, 125 million ang confidential funds ni Sara Duterte last year, 2022. And every time na tinatanong siya, saan mo ginamit ang 125 million? Bakit within 11 days, naubos agad yung pera na yun. Tapos ang response ni Vice President Sara Duterte, ang kumontra sa kapayapaan, 'di ba, ay kalaban ng bayan. Ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan, kontra sa kapayapaan. So, 'di ba, I don't really get the point na pwede mo namang sagutin direkta. Pero bakit, 'di ba, dinaan mo pa sa paligoy-ligoy? So, ngayon naman, she said, nung kay former President Rodrigo Duterte naman, nung tinanong siya about dito kay VP Duterte confidential funds, he said it would be used against communists
and even threatened her. 'Di ba sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na itong confidential funds na to ay ginagamit sa mga komunista. Pero that is not a valid reason na yun lang, sa komunista lang, gato ganyan. Bakit walang liquidation? Wala man lang kaming nakitang papel kung saan inisa-isa ginamit itong pera na to. Di ba? Wala. So, kumbaga, salita lang, talk lang. So, nung tinanong naman, when Davao City Representative Paulo Duterte was asked about grave threats complaint filed against the former president, Castro said he asked to stop the drama, instead help the victims of the New People's Army or NPA. So, ang nagda-diverse itong conversation na to na si Sara Duterte, yung kanyang confidential funds is nakapaligid. Kumbaga, ang confidential funds niya, ang sinasakupan niya ay para sa security, defense. Tama ba ako? Kasi, 'di ba, may care siya sa mga taga-bundok. Pero as part of this community, imagine OVP ka. 'Di ba? Dapat sana you are focusing on our student, how to improve their skills, 'di ba? Sa mga 'di ba dapat secretary ka, paano ma-improve yung facilities even though the teacher yung kanilang mga ginagawa, 'di ba? Kung papaano maibsan kasi yung kanilang pagtuturo naapektuhan, yung classroom ang init-init, 'di ba? 'Di ba dapat gano'n, naka-focus ka doon. ROTC, there's nothing wrong. Okay ako diyan. But then, bakit iba yung parang nagiging kinalabasan, DepEd Secretary, OVP, tapos napunta ka sa security. Tapos ginawa mo pang spokesperson yung tatay mo. 'Di ba? Nakakaloka lang, guys. So, 'di ba, as a normal person, magtataka ka talaga na, ay, kaloka. So, how do we trust you again? 'Di ba? Na sa simpleng question lang, you cannot defend yourself and you always act like a childish, immature, and kapag hindi mo nasagot yung mga question, uuwi ka sa Davao, tatawagin mo yung tatay mo, magpapakampi ka. So, 'di ba? Is that our VP? Napaka-spoiled brat na anak. Tapos ito naman kanyang tatay, once na nagsumbong tong kanyang anak na inagawan ng candy, puputak din sa social media, madaming beberadahin. 'Di ba? Imagine diyan. Tapos ito yung isa sa nakakapagtaka ko. Bakit hindi kayo maglabas ng SALN? 'Di ba mayroong nag-ask sa inyo, Attorney Dino S. De Leon, I think, 'di ba, isang attorney, nagre-request ng state and asset and liability. Basta SALN nyo, Statement of Asset Liability, basta yan, nag-a-ask siya. Pero bakit hindi nyo sinasagot? You always reject. You always, alam niyo yun, guys, pinapawalang bahala nyo lang. 'Di ba? So, if wala kayong tinatago, then show us. Yun lang yun. Kasi last na naglabas kayo ng SALN, 2017, 1 year lang after naging presidente yung tatay mo. Tapos every time na dumadaan ang panahon, pataas ng pataas yung confidential funds mo sa Davao. So anyway, sa pattern na ito ay makikita na hindi sinasagot ng mga Duterte ang isyong tinatanong sa kanila at madalas ay ginagaslight sa pamamagitan ng red tagging at ang biktima pa ang sinisisi. Sa red tagging, well, naapektuhan si Franz Castro kasi parang mukha naman party ka ata ng mga taga-bundok. Pero dito lang ako sa naapektuhan very, very lightly lang na nagtanong lang tayo, tapos tayo pa ngayon yung kumukontra sa kapayapaan. Guys, as a person na, di ba, nandito sa Pilipinas, in favor in peace. Well, yan yung gusto natin. Matahimik na mundo, di ba? Yan yung gusto natin, peace. Pero, di ba, nakakaloka, nagtanong ka lang, tapos ikaw pa yung naging mali. Ha? Paano nangyari yun? Naloka lang ako. Anyway, Castro stressed that the Dutertes should answer the question raised by the public. Muli, saan at paano ginamit ni VP Duterte ang 125 million illegal confidential funds noong 2022? Saan din ginamit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang confidential funds mula 2016 to 2022?
saan at paano din ginamit ng confidential funds ng Davao City mula 2016-2022 na umabot sa 2.6 billion. So guys, sa mga hindi nakakaalam, every year goes by nung presidente pa yung tatay ni Sara Duterte, pataas ng pataas ang kanyang confidential funds to the point na kahit pandemic, meron siyang confidential funds na tumataginting ng 460 million. Year 2019, 2020, 2022. So, sa loob lamang ho ng 6 na taon or 7 taon, sabihin na lang natin, umabot ng 2.6 billion ang confidential funds ng kanyang anak na mayor na lamang. Mas malaki pa yung confidential funds ng kanyang anak kaysa sa Pangulo mismo. Diba? Anyway, ito po ang mga tinatanong ng taong bayan at dapat sagutin ni VP Duterte, dating Pangulong Duterte at maging si Representative Duterte na din dahil mayor siya ng Davao ng ilan sa mga taong nabanggit. Huwag na po sanang ilihis o guluhin pa yung issue. So, truth. Tapos ngayon, 'di ba, coming from the horse's mouth, borrowing the word of Sara Duterte na sabi niya, I can live without confidential funds. Tapos nung tinanggal yung confidential funds, isa sa mga pinagtatakahan ko, bakit ang dami niyang pinuputak? 'Di ba? Did you really get my point, guys? If ayaw mo naman palang tanggalan ka ng confidential funds, then sana sinabi mo na hindi ko kaya mabuhay nang walang confidential funds. 'Di ba? Tapos ngayon, kami pa yung naging kalaban ng bayan, kontra sa kapayapaan. Victim blaming yan. 'Di ba? Gender card din yan. Immature, childish. 'Di ba? Alam mo yun, napaka-hypocrite. Anyway, so ngayon, hindi ko kinakampihan si Franz Castro kasi may point naman siya sa kanyang sinasabi na instead ilihis yung issue, sagutin na lang sana ng direktibo, ng tama. Kaya nga lang, 'di ba? Well, si Franz Castro kasi, well, talaga alam naman natin na merong lahing taga-Jundok 'yan. Well, hindi ko siya kinakampihan sa part na 'yon. Well, in fact, I'm favor doon sa, sige, gamitin ang confidential funds dito sa mga taga-bundok. Pero the way na yung pagsagot ni Sara Duterte is not confident na kung saan gagamitin. Tapos, 'di ba, talo pa siya sa debate nila ni Raul Manuel. Parang, 'di ba, ang cringe. Ang cringe lang pakinggan na ang VP natin, 'di ba, natalo ng isang baklitang hitad sa isang debate about sa confidential funds. 'Di ba? Anyway, yun lamang ho, guys. Kayo, ano yung question nyo dito? So, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.